ngayon naman alamin natin ang lagay ng panahon kasama si Amor La Rosa live sa Pag-asa DOST. Good morning, Amor! Sa inyo mga boss, ngayong umaga para po malaman po natin inaasahan lagi ng panahon para sa mga susunod na oras ay makakasama po natin si Mr. Fernando Cada na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Amor, at magandang umaga rin po sa ating mga boss. Mr. Cada, patuloy po ang pagbabantay natin dito sa bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So sa kasalukuyan, ano na po bang update natin dito at kailan po ba yan papasok ng ating POR? Tama ka dyan, Amor. Halos patuloy na lumalakas itong ating binabantayan na si Typhoon Panpone. Ganap na nga pong isang typhoon category ito. At yung pong halos diameter niya ngayon, base nga po dito sa ating satellite imagery, nasa 600 km na po. Ang kanya pong layo ay nasa 1,800 km. Yan po ay dito sa may bahagi kung babasihan natin ang reference point ng northern part ng Luzon. Ang kanya pong ngayong maximum sustained wind ay umabot na po sa 120 km per hour at yung gustiness po na 180 km per hour. Halos ang paggalaw niya po ngayon ay west-northwest sa bilis na 20 km per hour. Na-expect po natin na halos pupunta lamang po yan dito sa northern tip ng PAR area at yan po ay posibleng mangyari sa araw po ng Biyernes ng hapon o sa gabi at daglian lamang po at hindi magtatagal at pupunta rin po ito sa may bahagi po ng southern Japan. So yan po, nalaman po natin na talaga po nga patuloy ang paglakas itong bagyong Phanphone na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung magpatuloy nga ang pagkilos po nito pa west-northwest, ay maaari pong matuloy ang kanyang pagpasok sa ating POR. Maaari pong bukas ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Pero ang maganda naman po dito, wala naman pong inaasahan na landfall activity mula po dito. At yan po, aalis din kaagad dito sa ating POR. At ang Mr. Cada, dahil nga po inaasahan po natin ang pagpasok nitong bagyong Phanphone dito po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, posible po ba na mahatak ulit nito itong hanging habagat o southwest monsoon? Maaari po bang mapalakas ito ulit katulad po ng naranasan natin itong mga nakalipas na linggo? Dahil ngayon nga po ay month na ng Oktubre, hindi na po ganun kalakasan ang ating southwest monsoon o hanging habagat dahil nagsisimula na po tayo sa transition. At base nga po dito sa ating wind map, makikita natin na kung itong ating bagyong si Panpone ay nandito na sa may northeastern tip ng boundary ng PAR, posibleng ang hatak na lamang po nito sa ating habagat ay dito na lamang po sa bahagi ng Mindanao. Ibig sabihin, hindi na po kalakasan, pero expect pa rin natin na may posibleng paulan at may kaakibat na thunderstorm yung pong ating southwest monsoon na posibleng maapektuhan habang lumalayo po ang bagyong si Panpone at tuluyan pupunta sa southern Japan at yun po yung ating nakikita na kung saan ang ating habagat dito lamang po sa may ilang bahagi ng Mindanao. Okay, so kahit papaano naman po ay magandang balita na yan dahil kahit mahatak nito ang hanging habagat at makakaapekto po sa Mindanao area ay hindi na po ganun kalakasan yung mararanasan nating epekto nito katulad po ng mga pag-ulan na naranasan po natin noong mga nakaraang linggo. At Mr. Cada, kahapon po marami po sa ating mga kababayan ang nakaranas ng matinding pagbuhos ng ulan. May kasama po itong pagkulog at pagkidlat lalong-lalo na po sa mga residente o mga kababayan po natin dito sa Metro Manila. So maaari ba nating ipaliwanag ano po ba ang dahilan? Bakit naging ganun ang ating weather condition kahapon o kagabi? At ano po ba itong tinatawag po natin na thunderstorm? Kahapon nga po ay halos nakaranas tayo ng biglaang malakas na ulan na may kasamang pagkidlat, pagkulog. Dulot po ito ng tinatawag nating localized thunderstorm. At alam natin na bubuo ang isang thunderstorm sa pamamagitan ng iba't ibang stages. Yung tinatawag nating towering cumulus stage na kung saan nandyan po yung rate ng evaporation, nagkakaroon po ng updraft o pagtaas ng mga hangin at nabubuo po yung mga tinatawag nating cloud band. At pag ito po ay nag-matured na, ibig sabihin naging ganap na severe thunderstorm na, lalong-lalo na po kung saang area na sa taas ng ating atmosfera o kalangitan, ito po ay nagiging mature stage at pag ito po ay halos nag-saturate na, ito po ay babagsak sa form po ng ulan na may kasamang pagkidlat, pagkulog. Ang tawag po natin dyan ay dissipating stage. Nangyayari po yan kung mainit po o malinsangan ng temperatura mula umaga hanggang tanghali at pagsapit ng hapon, talagang posibilidad ng pagkakaroon ng mga thunderstorm clouds ay inaasahan. Kahapon nga po, na-capture ng ating Doppler radar kaya nagpalabas po tayo ng thunderstorm advisory. At ito nga po yung nangyari, yung kulay pula na makikita natin sa Doppler radar na galing po sa Subic, ito po yung malaking bahagi ng Metro Manila, talagang napakalakas ng pag-ulan as indicated nitong color red. Ibig sabihin talagang severe thunderstorm po yung nangyari kaya malakas na pag-ulan ang ating naranasan at nagdulot po talaga ito ng mga pagbaha.
Okay, so ayan po, nabigyang lino na po ni Mr. Fernando Cada na kahapon nga ang naranasan po natin ay localized thunderstorm lamang. Ibig sabihin po nito, wala naman pong bagyo o ano mga weather disturbance na umiira dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At normal lamang po natin yung nararanasan, lalong-lalo na nga kapag sumapit po ang hapon o kaya naman ay sa gabi. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Cada, I'm sure ito po yung inaabangan talaga ng ating mga manonood. Ano po ba ang inaasahan po nating lagay ng panahon para po sa mga susunod na oras? Mauulit nga ba ito mga pag-ulang naranasan natin kahapon? Sa atin naman pagtayan ng panahon para sa araw na ito, expect po natin, nandyan pa rin ang axis ng ating Intertropical Convergence Zone, kaya inaasahan natin ang malaking bahagi ng Mindanao, gayon din po yung some part ng Visayas, lalong-lalo na po sa western section, mga light to moderate rains yung ating inaasahan ng mga pag-ulan. Samantala dito sa Luzon at sa natitirang bahagi ng ating bansa kasama ang Metro Manila, fair weather condition po tayo at maalinsangan ng panahon. Kaya pagsapit ng hapon, posible pa rin po tayo makaranas ng mga isolated thunderstorm. Ito po ay mga daglian lamang o short-lived pero hindi naman po magtatagal. At may pagkakataon po kahit panandalian lamang ay posibleng malakas na pag-ulan ang dulot nga po ng pagkidlat, pagkulog o yung pong mga thunderstorm clouds. Again, posible pa rin po nating maranasan ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa araw na ito ng Huwebes. Kaya naman make sure na meron po kayong baong panangga sa ulan. At yan nga po, maraming salamat po Mr. Fernando Cada. Maraming impormasyon tungkol sa ligay ng ating panahon. Nakasama po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ng isang paalala. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamaya po yan sa GMB Balita. Ako po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, back to studio. Okay, maraming salamat Amor La Rosa. Ayan, nasagot na yung mga katanungan mo tungkol sa weather, Dayan. Yes, so at saka kung napansin ng mga viewers natin this morning, yung Panahon TV natin, meron silang pink ribbon. Ito po ay dahil Breast Cancer Awareness Month po ngayong Oktubre.